Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tang with evidence ako. Pinagtatalunan ito ng maraming netizen hinggil sa DC bus ng City Government of Davao. May nagsabi, ay nako, grabe naman yung City Government of Davao, hindi binigyan ng credit si BBM. Kay BBM yan. Proyekto yan ng DOTR. Proyekto yan ni BBM. Ako ang kapal ng mukha ng mga Duterte. Inangkin ang proyekto ni BBM. Hala ka, talaga ba? Kay BBM yan? Ang pagkakaalam namin, the DC bus is a project of City Government of Davao that forms part of Davao Public Transport Modernization Project, which was originally by the Davao City High Priority Business System or HPBS. Ito daw DC bus ay proyekto ito ng City Government of Davao na parte ito sa DPTMP or Davao Public Transport Modernization Project na originally ay Davao City High Priority Bus System na kung saan this was initiated in 2018 by our VP Sara Duterte. 2018 to. Initiated ito ni VP Sara Duterte kung saan mayor pa siya ng Davao noon. 2018, wake up! Ano bang taon si BBM naging presidente? 2022. Ito was initiated in 2018 by then Mayor, now Vice President Sara Duterte. So itong proyektong ito ay sa puso, sa isip at gawa ni VP Sara Duterte. BBM, wag mong angkinin. May mga loyalista kasi, mga pinklista, unipink, at yung mga bashers na nasabi ang kapal ng mga Duterte. Sabi ng DOTR daw, di umano, na proyekto yan ni BBM. My God, talaga ba? Sabi dito, hindi yan administrasyong bangag project of Davao City. Initiative by the Duterte. Kung kay Marcos pa yan, may logo ng Bagong Pilipinas. Di ba Davaoenyo, DC, disiplinadong nakalagay? Oo nga, no? Kang Bongbong Marcos pa yan, may logo ng Bagong Pilipinas. Pero walang logo eh. Witness dito, hindi ito proyekto ni BBM. Ito, panoorin nyo ang video. New bus, walay kontraktor dire, nindot lang dire. Nindot dire, walay kontraktor. Tingnan nyo, wala. Tingnan nyo ha. Maganda dito, walang kurap dito, walang mga kontraktor. Ang gaganda ng mga bus namin sa Davao. Walay kontraktor. Wala. Walay kontraktor. Walay bakir dire. Grabe ang mga bus. Ang daming regalong bus dito sa Davao. Walang kontraktor dito, walang lumay. Napanood nyo na, diba? Yun daw video nandoon si DPWH Secretary Vince, yun daw ang ginawa nilang reference na yung itong DC bus ng Davao ay kay BBM. Ay nako, yung love bus kay BBM. Kasi talagang halatang may Bagong Pilipinas logo. Pero itong DC bus ng Davao, walang logo ng Bagong Pilipinas ni BBM. So it means, hindi kay BBM yan. Ano ba naman? Puro lang BBM. Ay nako, inangkin na lahat ang credits. Hindi ba niya naisip? Bakit naman mapaproject parang dami ng cities ng Pilipinas? Talagang Davao lang talaga ang maisipan ni BBM na nalagyan ng mga DC bus. Diba? DC bus, Davao City bus.
Diba? Bakit ang Davao ang kanyang bibigyan? Hindi naman niya baluarte ang Davao. Baluarte yan ng kalaban niyang mga Duterte. Magpapaepa sa mga Duterte sa baluarte sa Davao. Diba? Isip-isip pag may time. Sabi ng iba, nako, mas inuna pa ang DC bus kaysa proyekto sa baha ng Davao. Oo nga, binabaha ang Davao. Pero hindi ibig sabihin, pag binaha ang Davao, mga ilang araw hupa ang tubig. Ilang oras lang hupa na ang tubig dong. Normal lang yung babahain ang isang syudad. Diba? Hindi ko kumpara sa Luzon, babahain 1 week, 2 weeks pa. Uhupa ang tubig. Pero Davao, a few hours later, wala nang baha. Diba? Bakit di na lang sa baluarte na lang sa Ilocos pa para naman mas convincing na project ni BBM na ang gaya ng city government ng Davao? Mas spoiled brat ni Digong. Masuko na po to si auntie ninyo kay nganong nindot inyong bus. Nganong brat na brat kaayo mo. Brat na brat ang Davao kasi maraming taxes, maraming negosyante ang pumapasok sa Davao. Inangkin, kung kay BBM yan, dapat sa Ilocos Norte niya nilagay. Ay, mga utak pulburon talaga itong mga Unipinks. Hindi yan pera ng national. Ang pangbili dyan, pera yan ang tinatawag na from the peoples of Davao. I'm proud na isa akong Davaoenyo, diba? Nagkalabasan talaga na totoong istorya, mga kabibig. Ay sabi ng iba, gawa daw ito ng trabaho daw ito mga daw. Sabi nito, ito basahin natin kabibig ha. May nabasa ako dito. The Davao Bus Project will connect key areas of Davao City to Panabo through 29 routes spanning 672 km over 1,100 modern buses, including nearly 400 electric units, will run on bus-only lanes with smart traffic system to keep trip fast and smooth. Buses will be low floor for easy access, equipped with CCTV, wheelchair, base, and priority for seats for women. Ito So itong sinasabi dito, the project started under then Mayor Rodrigo Duterte and was officially adopted and pushed forward by Sara Duterte in 2018. In July 2022, the city government continued to secure funding to make the vision reality. It means hindi proyekto ni VVM. So, huwag kayong magpa-feeling talaga. Yung iba kasi feeling na, ay nako, kay BBM yan. Grabe ang gawa ni BBM. Nako. Ito pa mga komento ha. Lahat na lang ba ang ni BBM kahit proyekto ng mga Duterte? Ganun talaga. Sa Davao yan, the best and the clean city in Southeast Asia next to Singapore. Yun ha. Yun ang reaction ng marami. Nagalit na ang mga Davaoenos kasi pera nila pambili ng DC bus tapos aangkinin ni BBM. Tagaluson ako pero di ako naniwala talaga na si BBM ang may project niyan. Dito sa Luzon, di niya naisip mag-project ng ganyan. Tapos dyan sa kaaway mo, na Duterte area, mapaproject ka ng ganyan. Mga kasamahan sa Luzon, imbes pakialaman nyo ang Davao City, utusan nyo ng gayahin ni BBM ang improvement ng Davao City. Tama. Diba? Ay nako. Mahiya naman kayo sa mga hilig mag-angkin. City Government of Davao Project yan, no? DC, Davao City Bus. Common sense na lang, bakit niya bibigyan ng proyekto ang Davao? Alam na natin na mainit ang mata nila sa Davao at sa mga Duterte. Tama. Sumakay na lang kayo sa DC bus ng Davao para ramdam nyo ang pagmamahal ng mga Duterte. Ay, check. Correct ka dyan. Diba? Bakit mga galing ang project kay Bangag? Uunahin niya ba ang ganyan sa Davao kaysa doon sa baluarte niya sa Ilocos Norte? Logic na lang yan. Yung mga credit grabber ni Bangag Marcos ay may mga hallucinations na. Itigil na kasi ang paghihit-hit ng polvo. Kudos to the good governments of Davao City. Yan mga kabibing. Sa totoo po, project po yan ng Davao government. Matagal na yung nakaplano. Hindi po sa national. Kung nabigyan ng dapat pondo ang Davao, nako, may railway na sana, flyover at iba pa. Yung twin tunnel ng malapit ng matapos, God bless us mga taga Davao at sa lahat ng sakop ng Mindanao at Cebu, ingat kayo dyan palagi. Diba? Tapos itong si Kiko Barsaga,
gusto na kung posibleng maghihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Yan na. Yan na ang simula, Kapipig. Ano sa palagay yung Kapipig? Matutupad kaya yung mga hiling-hiling, yung mga speech-speech ni Kiko Barsaga na ihiwalay ang Mindanao? Naku po. Maganda nga ang DC basta Davao eh. Diba? I'm sure yung ibang mga probinsya ay gagawa din ng paraan. Sa Mindanao ba? Paraan na magkaroon ng magandang bus system. Magandang electric bus. Gagayahan nila ang Davao. Yun lang Kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Basta ako, naniniwala ako, hindi to proyekto ng ni BBM. Diba? Ito ay proyekto ni Vice President Sara noon. Initiated to. Tapos, nakakuha ng tawag dito, napunduhan ng klaro dahil of course mataas ang taxes na nakuha from Davao City. O di ba, bilyones ang taxes ng Davao. Natural, uunahin lang ang magandang proyekto para sa Davaoenos. Ibabalik ang nararapat para sa mga Davaoenos. Kasi trusted, trusty, and the same time, mahal na mga Duterte and Davao. Yun lang Kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.